Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Naka-recover ako ng konti. Pero pinahinga ko. Talagang ayokong ayokong ma-over-over. Kasi itong mga pulis na to hayop kayo mga pulis mali kayo, gago. Tayo yabang-yabang yun, dumating si Inday Sara o wala rin, tameme kayo. Tapos nung umalis na, tsaka kayo magyayabang ulit. Okay, so iba sinasabi, hindi naman daw lahat ng pulis, may nadinig akong ganon. I-reformat lang ang mga pulis. Hindi pwede. Hindi pwede reformat lang kung ako masusunod, I need signs, no? Signs. Because kung nakita nyo, we do not need policemen, mga kababayan, we do not need policemen na hindi marunong mag-isip. Hindi, yun, very basic. Hindi marunong i-determine kung ano yung tama at mali. Tama ba yung manghataw ka ng tao, yantukin mo yung tao sa ulo, basag yung ulo. Tama ba yung ipe-pepper spray mong patraidor yung tao? Tama ba yung magtirgas ka? Tama ba yung full force kang papasok sa isang religious compound? No? And then you will trample on the rights of people there. Tama ba yung pinaka place of worship nila, hindi nila magamit dahil nandun kayo? Ang daming mali. No? Tapos, tama ba yung maghuhukay ka doon without permission? Gagawa ka ng tunnel, mag-invento kayo ng tunnel, maglalagay kayo ng mga kung ano gusto nyo ilagay doon. Baka lagay nyo pa ng mga kalansay, ng mga pinatay kunwari nila Pastor Kibuloy, etc. etc. Mga napakawalang yan ninyo. Ang hinahabol kong sign is that wag naman sana na yung buong 200,000 na police force natin, na PNP natin, ay mga walang niya. Now, there is such a thing as yung honor, no? When you do not lie, cheat, steal, and then you do not tolerate. Yun yung isang mahalaga doon. Kasi you're as guilty as the person violating the honor system. Na hindi lang sa PMA yan, ina-apply sa lahat. Now, you do not lie, you do not lie. You'd been lying. No? Commanders ng PNP, you'd been lying to the public. You'd been feeding, God knows, kung even BBM, nagmumukhang tanga. Walang baril daw, walang baril. Walang human rights violation doon. Tapos yun, on TV. O di nagmukhang gago yung presidente natin. Isipin mo, makita ng buong media ng buong mundo. O yan, papakita yung actual footage. Di baril lahat ng polis. Na isang baril, wala doon, sasabihin ng presidente. Di ba? Kaya tayo. Dahil sa PNP, who reported to the president, whoever reported to the president, na palpak, kung assuming hindi alam ng presidente, he should be booted out, kick out talaga, sipain talaga, literally sipain. Imagine kayo, magre-report kayo sa presidente ganon, okay. So, hindi tama yun. All 200,000, we do not deserve a police force na binabayaran natin, then we spend for them training, barrel, etc., night vision, everything, pati mga ginagamit nilang drone. Tayo nagbabayad, and then ginagamit nila sa taong bayan. Anak ng toko kayong mga hinayo pa kayo. Kaya hindi ako boto doon sa sinasabi na i-reform lang. Hindi, sa akin, disband lahat. Tanggalin yan. Gawa tayo ng panibago. Yung standard natin. Hindi pwede yung
kukunin mo yung nandyan na na-expose ngayon sa actual na ginagawang karahasan, no? Tapos eventually papatawarin. I'm sorry, no? I'm sorry kay OJC. I'm sorry for all the Christian ek-ek. I'm sorry for all the peace-loving people na ma-forgive. Hindi ako ganun. Because when you talk about armed, mahabang kamay, armed, na institution, agency, who is tasked to serve and protect the people, you have to set a high standard. Hindi pwede yung, hindi, nakakaawa na inorderan lang yan, sumunod lang. Hindi pwede. Standard, mga kababayan. Hindi pwede. Hindi pwedeng mag-compromise. Because sila ang papatay sa atin. Sila ang gagawa ng droga. Sila yung magkikidnap. Sila yung magnanakaw. Sila lahat ang magiging cause ng problema and paulit-ulit yan. Tignan nyo yan, yung kay OJC na yan. Matalinong langit. It will be resolved one day. It will be resolved. No? And then, after 5 years, 10 years, or even 20 years, mauulit yan. Gusto niyo ba yung paulit-ulit tayo? We have to set the standard. Right now, yung PNP is showing to everyone, to the whole world, that they are not worthy wearing the uniform. They are not worthy of taxpayers' money. They are not worthy of a single day, an hour of instructions and training because wala talaga. Hindi pwede, walang pag-asa. Sipin mo, Chief PNP, sorry Marbil, Chief PNP, nasaan na yung courage, integrity, loyalty? Mayor, nasaan na? Saan na magan? Nakakaya ka. Diba? You can put a stop. You can end this by ordering all your people down the line. And anyone, dapat ganon, anyone who brings harm to the KOJC people will be met with the full extent of the law. Tartado kayo rin nababalitaan ko na pinupukpok niyo mga tao. Hindi, mukha may basbas mo pa. Kaya complicit kayong lahat. Iikot ang gulong mga kababayan, mga PNP, no? Iikot ang gulong at mayayari kayo. Tapos nun, sino to? Si Torre. Torre, good luck sa'yo. Sino pa yung iba? Ha? Si Patay. Sino pa yung isa? Marantan. You know, ang tatapang ninyo, hindi pwedeng tapang nyo kasi may sinasandalan kayo. Hindi forever yan DILG. Hindi forever yung Bongbong Marcos. Hindi forever yan. Ang forever, Republic of the Philippines, taong bayan. No? Yun yung pwedeng forever. Ang forever langit na hindi natutulog. Yung langit makakalaban ninyo. Yun yung nakakainit kayo ng dugo. Pero kung talagang totoo na para sa akin, ako lang naman yon. Maawa kayo gusto nyo maawa, mga kababayan, maawa kayo. Pero sa akin, walang awa. Standard yung akin Sorry, snappy ako Sorry, pero may standard ako. Hindi pwede na palakpasin lahat yan. Hindi pwede na yung PNP tahimik. Na kayo kung ganyan, hiyang-hiya sila ng ginagawa ng ibang kabaro nila, yung nangyayari ngayon. Tapos sasabihin ng iba na nandoon, yung 6,000 ba yan, 5,000, napag-utusan lang kami, sumusunod lang kami ng utos. Tarantado. Kaya nga hindi kayo pwede. Because you do not know what is right and wrong. How can you implement the Constitution? How can you implement yung batas natin na hindi nyo nakikilala kung sino ang amo nyo? Hindi nyo nakikilala kung sino yung nagpapasweldo sa inyo. Hindi nyo nakikilala na dapat yung taong bayan ay siyang pinoprotektahan ninyo at kaalyado ninyo. Hindi yung taong bayan, sampal-sampalin nyo, sipa-sipain yung muka, igagapos ninyo, isprayan ninyo, ititirgas ninyo, may mamamatay, tatawanan nyo pa, putragis kayo, at 59 yung naka-hospital for medical attention. Meron nang naghihingalo, ay pampapasukin ng hinayupax kayo yung
ambulansya. Anong klaseng mga tao kayo? Anong klaseng to serve and protect yan? You have grossly violated the Constitution. Kayong mga polis, no? Ang advice ko na lang sa inyo, hindi ako tatakot sa inyo, hindi ako tatakot sa inyo. Huwag kayo manakot, hindi kayo dapat katakutan. Kayo dapat matakot sa taong bayan. At iwasan ninyo na umabot tayo sa armed conflict. No? Umiwas kayo. Ako, takot na takot ako doon. Doon tayo hahantong. When every Filipino citizen would want to arm themselves and then get rid of you, PNP, and get rid of you, government. Yun na nakakatakot. Ayaw ko umabot tayo sa ganun. Kaya nga, tahimik lang, tahimik. Ayoko umabot sa ganun. Kasi pagka dumating tayo sa ganun, irreversible situation where we will kill each other, ay talo kayo. 5 milyon yung armas na rehistrado or loose firearms. 5 milyon. Imagine niyo yung 5 milyon na yung kalaban nyo. 5 milyon na katao. Matatalo kayo. 200,000 lang ang PNP. Hindi pa lahat yan sasama. Iba dyan susurrender. And these people, no, the Republic of the Philippines, no, who might one day na enforce the Constitution on their own. Makakakita kayo ng totoong people's initiative. Hindi ako nananakot. Sinasabi ko sa inyo na pwedeng mangyari yon, kaya hanggat maaari iwasan yon. PNP, ipaghandaan niyo yung sarili niyo, magiging kalaban kayo ng taong bayan. Kahiya-hiya talaga, kahiya-hiya. No, nakikita na namin kasi I have a gift of foresight, no? Nakikita ko na nagdedelikado tayo. Hanggat maaari nga umiiwas akong lumahok dyan sa mga rally-rally na yan because baka mamaya mag-declare ako ng kung ano-ano, ma-outlaw kayo. Kasi may dugo ko na sa inyo eh. Kaya hayaan ko lang na yung mga malalumana yung magsalita, sila na lang. Sila na lang. Basta represented ako. Pero yung ganyan, kasi nag-practice na ako eh. Na effective immediately, yung mga ganon. Effective immediately. Disbanded kayo eh. Yung mga ganong style. Pero, sige, hayaan mo na. Nagsalita naman si Sara. So, okay na. Nagsalita naman si BP Sara. Nagbigay naman siya ng patawarin. Sige, patawarin. Pero, Madam President, no? May standard ako. Ako sa akin, kung ako masusunod, kung ako mag-advise, ikaw naman masusunod, no? Pero sa akin, kung ayaw mo magkaroon ng problema in your 6 years, no? Kung sakali, or more, na term, na kung pinataw sa'yo ng taong bayan, yun ang isang problema. The people who will implement the laws of the land are the ones involved in smuggling, drug trafficking, drug syndicate, drug etc., no? Sniffing, etc. Tapos nun, rape, heinous crimes, di ba? Guns for hire. Hanep yan. Ito pa. Yung ginagawa sa KOJC, paulit-ulit yan. Madam, paulit-ulit yan. Kaya nga, ang pinaka-the best dyan, buong kunana, abolish yung buong organization. Mayabang eh. Mayabang. Hindi marunong tumanaw, tatawanan ka pa eh. Ngayon, tinatawanan ka eh. Pagkagaling mo doon, tapos bumalik pa, sila pa ngayon yung mayabang. Gumawa na naman ng pinto. Tapos nagpuslit ng mga kontraband sa loob. No, wala silang nirerespetong batas. Wala silang nirerespetong sibilyan na may-ari ng lupa. And these people should not really be spent should not be given salaries by the Filipino people. Hirap na hirap tayo, tapos nung ganyan yung mga pulis natin na inaasahan natin, magdedepensa sa atin. No way. No way, hindi pwede. Kaya nga kayong mga pulis, no? Advice ko lang sa inyo ay matitino. Meron naman matitino, no? Okay lang ma-disband kayo. Huwag kayong malumoral. Okay lang ma-disband kayo. Ayaw niyo magsalita eh. No? Ang sa akin, ang advice ko sa inyo, no?
kung kayong mga pulis matitino, you show a sign na matino kayo. Ano ba maganda? Magpakalbo kayo kunwari. Kami ginagawa namin 'yon. Kunyari, out of showing na we resent what is being done by our superiors, kalbo kaming lahat. Kalbo kaming lahat, ganon. Pwedeng gawin nyo, pakalbo kayong lahat, just to show na you do not in any way agree to what is being done or what is being ordered. Isa yon. Or pwede kayong, kano lang ba yung yung puting ribbon? Puting ribbon, no? Yung parang sinusot ni Pinoy. Yung tao, yellow ribbon, yung ganon, ay puti, no? Ikabit nyo kahit saan parte ng uniform. Kabit nyo dito, collar, etc. Dito, sa puso. What will that show? It shows na ako, totoong Pilipino ko. Totoong polis ako. Para ako sa taong bayan. Matino akong polis. At hindi ako sang-ayon dun sa mga pinag-order nitong mga opisyal na to. Ngayon, kunyari sila, nag-shoot kayo, nag-coordinate. Pass the word, mga polis. Mga polis na matitino, nanganganib kayo. Kung ako masusunod, disband kayong lahat. Wala akong pakialam. Mawala kayo ng trabaho. Putang PI. Wala akong pakialam, wala akong trabaho because you are not showing the Filipino people that you deserve our trust. You're not showing eh. In fact, you are arrogant and abusive that you are sincerely trying to harass the people, stress the people. Ilang araw na kami stress dahil sa inyo, sa kagaguhan ninyo. Hindi pwedeng sagot yung sumusunod lang kami puser ng utos. Ma'am, sunod lang kami ng utos. Hindi yon dahilan. Because yung sabi ko, you are not being honorable when you lie, cheat, steal, and tolerate any violations thereof. So, yung pinupuslit ng mga gamit, yung tanim witness, lahat yan, yung pagtitirgas, yung paghahataw, yung pag-apprehend, na hindi nyo binasa ng rights nila, tapos sipasipain nyo sa muka, saktan ninyo, ang daming mga wounded. You are tolerating na pag-utusan lang, kayo nga mismong gumagawa. Kaya nga, you should be disbanded as an agency. It is a failed institution, the PNP. I have no regret na sabihin yan. Because kung may matitino dyan, pwedeng i-process. Okay, ikaw, matino ka. Meron ng green light, red light. Pagka green light, okay, pasok ka dito, training ka, retraining ka. Value formation, etc., etc. Yun yung pinakamalaki. A police who can determine what is right and wrong. A police who will not follow illegal orders because you are supposed to implement legal orders. You are supposed to implement existing laws. And here you are violating the core of all laws, the Constitution. You are violating the Bill of Rights. Hanip kayo, diniscuss ko 4 na oras. Muntik na akong matake, kakadiscuss. Hinayo pa kayo. Nakakainis kayo. So the standard is, we need policemen, we need to pay policemen. Okay lang, mag-maintain tayo ng policemen, arm them, give them uniforms, everything. Give them all the pay that they need. But, they follow the standard of the people. We do not need policemen who will terrorize us. Dapat ang sagot nyo, pagkaharap nyo mga amo nyo, hindi nyo alam kami amo nyo. Ang nangyari sa inyo, ang kinikilala nyong amo, si Bongbong, o si DILG, Abalos, o kaya si General Marbil. Mali! Kayong lahat, ang amo nyo, kami, taong bayan. Ano ba? Kailan lang ba 2 taon lang humihingi si Bongbong ng boto sa taong bayan? Nagpipli siya, hindi ko kayo iiwanan. Hindi ko kayo, walang niya. Panay failed promises, di ba? O ganun din si Abalos. Tapos ngayon, kinakawawa niya yung tao, KOJC. Bakit? Di niyo ba amo yan? Mga taga KOJC. Kaya nga,
Yun na lang sa akin, enough said, no? Para sa akin, the standard is abolish kayong lahat. Abolish. Because you have not shown any improvement. Gago pa kayo, abusado pa kayo. Yung madadamay, sorry sa inyo. Mag-apply na lang kayo doon sa bago. Yun yun sa akin. Madam Inday, yun ang para sa akin. No? Bakit kita sinasabihan? Ineffective ang presidente. Ineffective. Binlag ko na yan eh. Na we have elected a leader or leaders, a set of leaders. In the absence of a good leader, a new leader will emerge. And that is you, Inday Sara. No? Nagkaklamor yung tao para sa iyo. Presidente Bongbong Marcos, may issue na pagkabangag, may issue na palpak, corruption, everything, nagpapasarap lang. Gusto prolong yung power niya, gagayahin footprint ng tatay niya. So, problemado ang bansa. And in the absence ng Presidente Marcos, na tapusin niyang PNP, in fact, na dead mapa siya. Anong klaseng presidente ng Pilipinas na may namatay na, wala pang pakialam? Na 59 yung pinalapasok na wounded sa ospital for medical treatment, walang pakialam. Na 10 araw na umiiyak yung mga tao, walang pakialam. Wala kang kwentang presidente, BBM. Kaya you have to be replaced. You have. Actually, mali yung sinisigaw sa rally. Mali. Kaya ayoko matin ng mga rally. Kasi hindi ako sang-ayon sa sigaw na BBM resign. No? Sorry Hindi ako sang-ayon sa BBM resign. Ako sang-ayon sa BBM, you are fired. Terminated. Yun sa akin. Dalhin mo to sa corporate setting o kahit saan, kahit sa gobyerno, pagka ikaw, inutil ka, incompetent ka, ano sasabihin sa'yo? You're fired. Because you are a waste of money. Company's money, people's money, whichever money, you are a waste of people's time, effort, money. Nakaka-stress ka pa. What kind of president are you? Sorry, BBM pero real talk lang Galit ako talaga Binoto kita I'm so disappointed in you. You incompetent BBM. I'm so disappointed. Ayoko magpolitika pero real talk lang Binigyan ka ng pagkakataon na ibangon ng pamilyang Marcos. Kasi kami, inabutan namin yung tatay mo, bata ka pa, bata pa tayo. No, nag-abot-abot tayo, konti lang, isang araw lang ligong lamang mo sa akin Kumbaga sa dapat ako na lang ang presidente, hindi ikaw Hayop ka. Sinayang mo Sinayang mo. Imagine, ang dali-dali namang patakboy ng Pilipinas kung matino ka If you have the right people. Pero yung mga tao mo, panay mga gago Shit na nakakainis. Sorry, nakakainis. Ang doon, you have to sinayang mo yung namin yung tiwala namin. Betrayal of public trust. Yun yung issue. Betrayal of public trust. Yun yung generic. Generic. Betrayal of public trust. Nagsisinungaling ka. Kung saan ka pumupunta, ilang biyahe ka na. Ang sasarap ng kinakain mo. Naghihirap yung mga tao. No? Hindi mo sinasolve yung problema. Ayan, baha na naman. Pero may 5,500 ka, 1 billion a day na flood control projects. Ano inuhukay nyo dun sa KOJC? Hanip ka. Incompetent. Sa akin, you are fired. Ang sigaw sa maisog dyan sa mga rally resign. Ba, may option ka pa? Sasabihin mo, ayoko mag-resign. Anong gagawin nyo? Ayoko mag-resign. Anong gagawin nyo? Kapal nyo Binoto ako ng tao, 31 million. Ang susunod na eleksyon, 2028. Kung gusto nyo, impeach nyo ako. Kung ma-impeach nyo ako, ayoko mag-resign. O anong gagawin nyo? Kaya ako hindi boto doon sa BBM resign. Ang gusto ko, BBM, you are fired. We the Filipino people, sinesesante ka namin. Punta kayo sa private sector, government sector, pagka kunyari may board of directors, tayo yon, board of directors, stakeholders tayo.
mga kababayan, dapat alam nyo yung saan tayo lalagay. Hindi yung nakayuko kayong ganyan, takot-takutin lang kayo, takot na kayo. Itong mga animal na to, presidente down the line, nananakot lang yan, pumoporma-porma lang yan. Senate, Congress, you will be cited for contempt if you do not say anything. If you do not answer the question, yes or no? Yes or no, no lang ha? Yes or no lang. Puta yung mga taong yan. Gago. Mga ano namumuwalan sa power, no? Mga umuusok sa power nila. Samantalang, bumalik ka ng ilang buwan, pwede, boto nyo ko. Sige, boto nyo ko ha. 200,000 boto, kung makaasta, kukwestiyonin ang Vice President na 32 million ang boto. Mga hinayupak Ay, nako, nakaka-stress kayo. Yan. Okay, so, nasa na tayo ngayon. Kung hindi magsasalita si BP Sara na given ang presidente ay palpak, kasi ang tanong ng taong bayan, saan tayo aasa? Saan tayo pupunta? Siyempre, ang numero unong sagot, si Sara. Kasi same vice Now, kung si Sara ay hindi magsasalita, yung sinasabi ko sa vlog, sooner or later, by by DNA o kaya by natural act, no? Natural act, within the population, may tataas, somebody will have to rise. Given yan sa history ng human beings, no? Mankind. Somebody will rise up to pick up the helm of leadership to defend the people. Yon. Now, ayaw nating gawin yon. Tama-tama, si BP Sara nagsalita sa KOJC. Nagulat lahat. Okay? So, nung sinabi niya na patawad, peaceful, etc., pero may laman yung kanyang sinasabi, ay ano na yan, marching order na yan para sa lahat. So, iwasan natin yung confrontation. Okay. Ngayon, marami akong gusto sabihin Pero, ang ginawa kong title, Redemption. Why? Because Sara Duterte, the Vice President, humingi ng tawad sa inyo. Humingi ng tawad sa KOJC. In fact, sa buong nation, siya humingi ng tawad. Sa buong Pilipino, humingi siya ng tawad. Such that, naniwala sa Uniteam, kaya kinumbinsi niya ang mga tao na iboto yung Uniteam tsaka continuity, no? Na yung pala budol, no? Kaya parang Gloria Arroyo, no? I am sorry, no? So that's why kung titingnan yung definition ni Commander Google ng what is redemption, meron ko na. Sana yun. What is redemption? Ang sabi, it is the act of saving or being saved from sin, error, or evil. Redemption. God's plan for the redemption of His world. Parang in a sentence. Or the action of regaining or gaining possession of something in exchange for payment or clearing a debt. So, maganda yung pangalawa, no? Regaining something. People of the Philippines, it's not only Sara Duterte who should talk about redemption, na I am sorry, ganito, ganyan, inamin niya may kasalanan siya. Sara Duterte is talking about redemption. BBM, you're supposed to also to redeem